Mula naman? Ah. Yan. Taka sa buong mundo. Inom. Start na ba ito? So magandang umaga po sa ating lahat. Ang devotion po ito ay simula po sa District 8, DFC District 8. Tayo muna po ay umawit sa pano at sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Amen, hallelujah. Tayo po umawit ng pupurihin ka, O Diyos. Tayo po lang. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Misa pa pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Kayo ang tunay. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Kayo lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan niyo. Minsan pa, pupurihin tayo, O Diyos. Pupuri kayo, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Kayo lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan niyo, kadakilaan niyo, kadakilaan niyo. Kadakilaan niyo. Hallelujah, hallelujah. Glory Jesus, salamat sa iyo, Panginoon. Isa pa po tayo manalangin, Panginoon. Maraming po salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa muli, Panginoon, na binibigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy mong binibigay sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang oras na ito ay pagpalain niyo, Panginoon, ang aming marinig na yung mga salita, Panginoon. Patuloy niyo pagpalain ang aming
manguna sa oras na ito ang aming pastor na si Pastor Efren, Panginoon, Saluan. Lord, patuloy niyo, Panginoon, na sa ipagpalain mo, Panginoon, na physically, Panginoon, spiritually, Panginoon. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat dahil sa iyo, Panginoon. Kaya kami narito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po, Panginoon. Namin titiwala ang oras na ito, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. Maraming po salamat. Ang aming mga kapatid na nakikinig, Panginoon, sa oras na ito, patuloy po niyo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy po niyo kami bigyan, Panginoon, ng tibay at tatag na pananampalataya, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo po namin ibabalik. Alat ng papuri, pasasalamat ay tanging sa iyo lang. Hallelujah. Maraming po salamat sa iyo po lahat. Ang papuri at pasasalamat. Amen. Hallelujah. Tinatawagan ko na po ang ating pastor na si Pastor Efren San Juan, nagmula po sa District Pipindan, Door of Faith District 8. Salamat po. Praise God. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin sa buong Door of Faith Church. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng tibay at tatag sa ating pananampalataya. Salamat sa banal na Espiritu na siyang sa atin ay umaaliw, nagtuturo at umapatnubay sa atin sa araw-araw. Purihin po ang Panginoon. Ngayon pong umaga ay tayo po ay tatalakay sa salita ng Diyos dito po sa, kung kayo po may mga Bible, ay buksan po natin dito po sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol. Dito po sa chapter 6. Chapter 4. Aklat po ng mga Gawa, chapter 4, 32, 37. Hindi naman ilaw natin. Saan 32. Nasaan ba yun? Makita. Ano hanapin mo nga? Sa cellphone.
Nasaan ba? Nasaan eh? Nasaan? Wala yung aking ano. Ito lang packet mo. Yan, chapter 4, 32. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol. Pinamamahagi naman yon ayon sa pangailangan ng bawat isa. Yan, ganito na lang po tayo. Ang pag-aaral po natin ay yung pong pagkakaisa. Sabi po ng ating tagapanguna, narinig ko po sa kanya, ang pagkakaisa at ang pagpapatawad at ang pagmamahalan ay bunga ng paglago at pagsulong ng iglesia. Ang unang iglesia noon ay taglay nila ang ganitong pagkakaisa, pagpapatawad at pagmamahalan sa isa't isa. Sa Aklat ng Mga Gawa, pinapakita dito sa ating teksto, kung sisimulan ninyo sa chapter 1, chapter 2, yan. Ay pinapakita dyan sa chapter 2, yung sa chapter 1, yung pag-akyat ng Panginoon. Yung pagpapalit kay Judas, pagdating ng Espiritu Santo. Pang-apat, yung pagkakaisa nila sa pagtutulungan. Pag sinabing pagtutulungan, meron po silang pagkakaisa. Pag tayo ay nagtutulungan sa gawain ng Panginoon, ay tayo po ay nagkakaisa. Yung mga Kristiyano noong pananampalataya, nung una, ay makikita natin dyan sa ating teksto, na saan po sila nagkaisa. Nakikita po dyan yung kanilang mga damdamin at isipan, sabi dyan sa ating binasa, ay sila po'y nagkakaisa. Yung po bang ating mga damdamin, yung ating mga puso't isipan, ay meron po ba tayong pagkakaisa? Nahirap po yata yung kontra-kontra, ano po. Ang pinakamaganda sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, na nagtitiwala sa Panginoon, tayo po may pagkakaisa. Kahit maliit lang ang ating iglesia, ang ating congregation, napakasarap po nung tayo po ay mayroong pagkakaisa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron nga na ang dami nga, libo-libo ang mga miyembro, milyon-milyon, pero sila-sila'y nag-aaway-away dahil lamang sa pera. Kaya pinapakita dito ng mga apostol yung
yung pagkakaisa, yung pagmamahalan at yung pagpapatawad sa isa't isa ay taglayin ng mga mananampalataya. Kayo po ba may mga katabi dyan sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos? Sabihin po ninyo ay basta tayo ay mabait. Amen. Purihin ang Panginoon. Pangalawa po ay saan po ba sila nagkaisa? Sabi po dito ay pangalawa po yung pong kanilang mga tinatangkilik. Yung po yung pangalawa. Yung pinansyal na bagay. Yung kanilang mga ari-arian, sabi po dyan, at mga kayamanan, lupa, bahay, salapi. Yung mga pera nila. Yan. Dinadala po nilang lahat iyon sa paanan po ng mga apostol. Nagkaisa sila sa mga pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Nandun yung kanilang desire ng kanilang puso na tumulong sa gawain ng Panginoon. Dinadala nila yung kanilang mga kaloob sa paanan ng mga apostol. Ibig sabihin po ay sa iglesia o sa church. Yun, dinadala po natin doon yung ating mga kaloob, yung ating mga handog upang lumaganap ang pagbabahagi po ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat sa Panginoon. Binanggit po yan sa Malakias chapter 3, verse 6 hanggang 12. Diyan po sa verse 10 ng Malakias 3:10, nakalagay po doon ay dalhin ninyo ng buo. Kung babasahin po ninyo sa inyong Bible, dalhin ninyo ng buo. Ayan. Tinuturo ng Panginoon na yung ating mga kaloob sa Panginoon, yung ating mga tinatangkilik, ay ito'y dalhin natin ng buo sa gawain ng Diyos. Hindi po sinabi itong kulang. Dalhin nyo ng kulang. Yan. Sabi po rito ay buo. Madali po natin maintindihan ito dahil ito po yung tatatlong letra. B-U-O. Buo. Yan. Sabi po dyan. So, yun po yung una. Ang pangalawa po yung saan sila nagkaisa? So ito po yung pangalawa na po, yung dinala nila sa paanan ng mga apostol yung kanilang mga tinatangkilik. Dito po naman tayo sa sabi po dito ay nagkaloob sila sa gawain, paglilingkod para sa Panginoon. Hindi sila nangihinayang na magbahagi ng kanilang mga tinatangkilik sa gawain ng Panginoon. Talagang masaya po silang nagkakaloob sa gawain ng Diyos. Upang ang gawain ng Panginoon ay lumaganap at lumago di lamang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo. So, doon po, yan po, saan pa sila nagkaisa? Sa Gawa 4:33. Aklat ng Gawa chapter 4 verse 33. Sabi dyan ay nagpatuloy sila sa
pangangaral. Yan, nagkaisa sila sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Sama-sama silang humahayo. Napakaganda po nun. Sama-sama tayong humahayo sa gawain ng Panginoon. Naalala ko nga po nung kami humahayo sa lugar po ng Pipindan. Isang po kami dalawang lalaki. Pagdating po namin doon sa Bible study, natutulog pa yung aking kasama. Kaya salamat sa Panginoon. Kahit na antukin, ang mahalaga ay talagang gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Masarap po yung tayo po ay humahayo. At doon po tayo nagkakaroon ng kalakasan. Naranasan ko po yan. Pag tayo po nasa bahay lang, babasa nga tayo ng Biblia, nananalangin nga tayo, pero hindi naman tayo humahayo. Mas masarap po talaga yung tayo po ay humahayo. Nagkakaroon po tayo ng kalakasan. Sabi nga po sa amin nung kami po ay bago-bago pang mananampalataya, sabi nga po sa amin ng aming pastor, natatandaan ko po yun. Kahit daw po isang verse ang alam, basta humayo tayo at i-share natin yung salita ng Diyos. Hallelujah. Pero hindi po naman tayo nakatingin doon sa iisa yung ating kaalaman. Pag tayo lumalapit sa Panginoon, tayo lagi nakikipag-ugnay sa Panginoon, ay bibigyan po tayo ng talent ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. So tatlo po yung ating napag-aralan, natutunan. Una po ay nagkaisa ang kanilang puso't damdamin sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa po ay nagkaisa silang tumulong sa pinansyal na pangangailangan ng iglesia. At pangatlo po ay nagkaisa sila sa paghayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So, yun po yung tatlong napag-aralan natin ngayong umaga, bagamat maiksi yung ating oras. Una po, ulitin ko, nagkaisa ang kanilang puso't damdamin sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa po ay nagkaisa silang tumulong sa pinansyal na pangangailangan ng iglesia. At ang pangatlo po ay nagkaisa sila sa paghayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga pong muli sa inyo. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon. Sabi nga po sa aklat ng Mateo, sa 18:19 ng Mateo, ay pag tayo ay nagkakaisa na manalangin sa Panginoon, ano man yung hingi natin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ay pagkakaloob niya sa atin. Ang ating pong Diyos ay hindi maramot. Dinirinig niya yung ating mga dalangin. Sabi nga sa aklat ng Isaias ay, sabi doon ay dahil sa kasalanan natin, kaya tayo hindi marinig ng Diyos. Ngunit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay banal at tapat tayong patatawarin ng Diyos. At tayo sa ating paglapit sa Panginoon, kung tayo man ay merong naisip o nasalita o nagawa na hindi natin alam na ito'y kasalanan sa Panginoon, tayo po ay palinis sa kanyang mga salita. Hallelujah. Bago tayo lumapit sa Panginoon, siya sa atin natin ang ating mga puso, ating mga puso't isipan, at tayo ay palinis sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Alam ko na tayo ay mahina, tayo ay nasa laman, subalit salamat sa Espiritu ng Diyos na siyang tinataglay natin araw-araw, na siyang pumapatnubay sa atin sa araw-araw.
na siyang nagtuturo sa atin ng tamang direksyon sa araw-araw. Kaya mahalaga yung lagi tayong makipag-ugnay sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Aming Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo sa oras na ito. Salamat sa mga kapatid namin, kapwa magagawa. Di man namin sila kilala. Di namin sila kasama sa church dito o sa ibang church sila naroon. Lord, naniniwala po kami na kami po ay nagkakaisa. Nagkakaisa kami, O Diyos, sa aming mga pananalangin, sa aming mga paglilingkod. Purihin kayo, O Diyos. Panginoong Jesus, kayo yung unang umibig sa amin. Kayo yung unang nagpakilala sa amin. Natuto kaming magmahal sa inyo dahil kayo yung unang nagmahal. Natuto ka namin kilalanin, Panginoon, dahil kayo yung unang nagpakilala sa amin. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po sapagkat nagtamo kami ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Purihin kayo, Panginoon. Nagkaroon kami ng pag-asa. Dahil kayo, yung tunay na Diyos na tumawag at pumili sa bawat isa sa amin. Purihin kayo, O Diyos, ngayong umaga. Hayaan ninyo na ang bawat mga churches, ang bawat congregation ng Door of Faith Church sa buong mundo, Panginoon, ay nandyan ang inyong patnubay ng inyong mga kamay, ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Hinahawakan ninyo ang inyong iglesia. Hindi kayo nagpapabaya, Panginoon. Tunay nga na kayo ang nagpuprovide ng lahat ng aming mga pangailangan. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nananampalataya kami na ang aming mga paglilingkod, ito'y tatatag, ito'y titibay, ito'y magpapatuloy dahil kasama ka namin, Panginoon. Kayo yung nagtatagumpay sa amin. Salamat, banal na Espiritu. Oo, hindi ka namin nakikita, pero kayo napadarama sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya Lord, salamat sa banal na Espiritu iyan na siyang tumatahan sa amin. At yan ding Espiritu iyan, O Diyos, ang siyang bubuhay sa amin sa mga huling araw. Kaya Panginoong Jesus, salamat. Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa inyong mga salita. Hallelujah. Salamat sa aming mga tagapanguna na siyang sa aming mga leader na sila'y nakapagpapatuloy sa paglilingkod at sila'y nagiging kalakasan namin. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ang inyong dakilang pangalan ngayong umaga. Patuloy niyong pagpalain ang aming bansa, ang buong lahat ng mga nagtuturo ng full gospel, Panginoon. I-bless po ninyo at pagpalain ninyo. Hallelujah. Glory to Jesus. Kapatid, ang ating Diyos ay buhay. Hindi siya patay. Kapag tayo lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at mayroong malinis na puso, tandaan natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi siya magkukubli ng Kanyang pagtulong at pagsama sa bawat isa sa atin. Diyos ni na Abraham, Diyos ni na David, hallelujah, Diyos ng mga dakilang propeta, Diyos ng mga alagad, Diyos nating lahat, hindi siya magpapabaya
sa bawat isa sa atin. Tandaan natin yan, mga kapatid. Oo, kung tayo man ay nanghihina, pero lumapit tayo sa Kanya, tayo ay lalakas. Hallelujah, dahil ang Diyos natin ay nagpapalakas. Hindi siya nagbibigay ng panghihina. O, purihin ng Panginoon. Ang kaaway na si Satanas, siya na parito para tayo panghinain. Oh, hallelujah, hallelujah. Subalit ang Panginoong Jesus ay naparito upang tayo palakasin at pagpalain sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoong Jesus. Salamat sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Namatay siya doon sa krus para lamang sa kaligtasan ng maraming mga tao. Siya ay inilibing at sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Kaya ang Panginoon ay buhay. Siya ay buhay. Siya ay buhay. Hindi siya patay. Siya ay buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga na lagi kong nasa aking puso na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Wala ka mong pinag-aralan o ikaw man ay tapos ng pag-aaral. Ikaw man ay mayaman o ikaw man ay mahirap. Pag tayo lumapit at nagtiwala sa Panginoon, tayo kanyang tatanggapin at tayo kanyang aalalayan. Hindi niya tayo pagkukulangin. Purihin ang Panginoon. Yan yung naranasan ko sa aking paglilingkod sa Panginoon. Dati wala akong bangka, binigyan ako ng Diyos ng bangka. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ganong kabuti ang Panginoon kapag tayo lumapit sa Kanya. Purihin ang Diyos. Konti lang ang aking tinatanggap sa iglesia. Pero salamat sa Panginoon. Merong ginamit ang Diyos. Sinasakay pa sa aeroplano yung aking blessing. Purihin ang Panginoon. Kaya hindi ko siya malilimutan sa kanyang kadakilahan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon dahil hindi siya magpapabaya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kung ikaw man ay merong may karamdaman na tinataglay, lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Siya magbibigay ng kagalingan. Siya magbibigay ng kalakasan. Hallelujah, hallelujah. Naranasan namin dito sa aming lugar. Nasa banig ng karamdaman, hindi makabangon. Sinabi sa amin ng Holy Spirit, puntahan niyo ang may sakit na yon. Pinuntahan namin. At siya ay pinagaling ng Panginoon. At siya ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang kanyang pangalan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Lord. Maasa kami at nagtitiwala ng buong mga congregation, buong churches, ng full gospel, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo, ay ibubuhos inyo ang inyong mayamang pagpapala, kasaganaan. Hallelujah. Pagpapalang spiritual, pagpapalang physical, pagpapalang pinansyal ay ibubuhos nyo sa bawat isa sa amin. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Salamat, aming Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu, sa umagang ito. Salamat sa sama-sama naming prayer. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy at patuloy ang kalakasan pinagkakalob niyo sa amin. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Special prayer namin, Panginoon. Aming tagapanguna, Pastor Joseph Glenn Mosaredo, ang kanyang family. Lord, patuloy niyo siyang i-bless, pagpalain, ang kanyang spiritual na buhay, ang kanyang physical na pangatawan, ng kanyang family. Hallelujah. Ang kanyang pinansyal na pangailangan. Kayo patuloy na mag-bless at magpala. Hallelujah. Pinagpapala po namin ang aming tagapanguna. Kaming lahat na narito na sumasabay sa prayer. Tinataas namin ang aming mga kamay. Pinagpapala namin ang aming mga tagapanguna.
Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Hayaan ninyo na ang aming pusong mapagpakumbaba ay ibalik namin sa inyo yung pong lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, Panginoon, karangalan at kapangyarihan. Ay hayaan ninyo na ibalik po namin ito sa inyo ngayong umaga. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo. Sa inyong kabutihan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon ngayong umaga at damandama ko po na ang Panginoon ay narugod sa bawat isa sa amin. Magandang umaga po muli.